Kag kita nagapabilin sa pagtindog, aton buksan ang aton nga Biblia diri sa Hebrews chapter 12 verse 26. Basahon naton ini pakadto sa verse 29. Sa Hebreo kapitulo 12 halin sa 26 makautoran pakadto sa 29. Sa naton diri sa una sa English. And this word, whose voice then shook the earth, sa verse 26. But now he hath promised, saying, yet once more, I shake not the earth only, but also heaven. Sa verse 27, and this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Verse 28, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Verse 29, for our God is a consuming fire. Praise the Lord. Gusto ko lang dalon ang ining mensahe sa sining hapon. Ang aton mensahe, ang iyang title, amoy ni ang sa verse 29, for our God is a consuming fire. Mag-apre kita makautoran Ginoo. Salamat Lord sa imong mga pulong of di kami amay nga amon ini maintindihan Lord. Ang imong mga pulong samtang kami magapamalandong sini. Anoint your servant to deliver your words, touch your people, O God, this afternoon. Fill our hearts, Lord God. Fill our hearts with your touch and with the joy of salvation. Let these children, Lord, our young people who are here this afternoon, will be filled with the eagerness, O Lord, and desire dira sa imo Ginoo. Salamat, Lord, nga kaupod ka namon because you inhabit the presence of your people. Kag kung din ikaw, Lord, nagapatunga, O Lord, yara ang kahilwayan. Salamat, Lord God, himon mo kami tanan nga hilway ning hapon sa pagkara sa imong tiilan, sa pag-ambit sa imong mga pulong Ginoo ning hapon, Lord. In the name of Jesus, I claim your guidance sa among tanan, Ginoo, and I claim the victory in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Atong dayon ang Diyos sa mag-isa pa makauturan. Blessed be the name of Jesus. Shall we shout, thank you, Jesus? Thank you, Lord. Praise God. For our God is a consuming fire. Makapamungko na kamo, mga kauturan. Kaya ang aton Diyos, isa kakalayo nga naga-ot-ot kun sa hiligay nun. Kalayo nga naga-ot-ot. For our God is a consuming fire. Okay. Praise the Lord. Sa ato nabasa una gina sa verse 26, whose voice then shook the earth. Yung boses or tingog, makauturan, siling pa, nga sa diin nagpakurog sa duta. Kabalo kamo during the time nga ato sila dito sa may tilan sa bukid sa Sinai, sa ila journey ni Moses makauturan. No nabla 40 years ang ila journey dito sa wilderness, pero within that period for 40 years, dira lang sila nagalibot-libot sa wilderness, wala gid sila pa nakasulod sa land of promise. Pero hindi sila pwede nga magguwa sa guide sa Dios. Kay ang Diyos nagaupod sila, may guide ang Diyos. Kung adlaw, pillar of cloud. Kung gabi, pillar of fire. Hindi sila pwede magsipirit sa guide. Kaya kung magsipirit ka sa guide sa Diyos, ang pillar of fire kung gabi, amo lang to naghatag sang kasanag. Kung adlaw, ang pillar of cloud, amo lang to naghatag sang landong sa ila.
Kaya kung wala tong pillar of cloud, hindi hamak nga init ang ilang nga ma-experience sa wilderness. Kaya ano ba ang wilderness? Wala na ya mga tanom, wala na ya kahoy. Disyerto ang wilderness, mga kauturan. Kag wala man tubig. Pero nga nakastay sila for 40 years, why man sila nagutuman? Ang Diyos nag-supply. May ginapadala ang Diyos nga supply. Amo ang mana, tinapay, halin sa langit. Mamulot na lang ang mga Israelites, kag kauno na lang, hindi na kailangan nga maluto. Tapos kung parte sa tubig, ang Diyos nag-supply sa tubig. Di ba? Istoryahan lang totally ni Moses, ang atong bato. Galing na lost temper siya sa mga murmurer sa mga Israelites, tama ka kumudan. Iya nga nalampusan sang dala niya nga baston. Pero despite sa ginhimo ni Moses nga na lost temper siya, nga iya nga nalampusan ang bato, pero ang Dios wala gihapon nagpabaya. Wala siya niya nga sa tao nga dayon sunggod, no? Kay gani no ginlampusan niya ang bato nga iya lang tani to sugilanunon. Kaya ang atong bato amo to si Jesus Christ. Pero bisan pa nga nalampusan niya, nagwa gyapon ang tubig agud nga masuplayan ang mga tao nga upod ni Moses, mga Israelites, agud nga may imnon sila nga tubig. So ang Diyos nag-provide gid sila, mga kauturan, within that period, no? Nga 40 years dito sa wilderness. Pero wala pa sila gihapon nakasunod sa land of promise, mga kauturan. Dito sa tilan sa bukid sa Sinai, nagasugilanon ang Diyos sa kay Moses. Pero nabatyagan nila kung ano ka dako nga kahadlok man ang nabatyagan sa iban sadto, tungod kay naglinog. Naglinog tungod sa presensya sa Dios, naglinog. Dito sa may tilan sa bukid sa Sinai, mga kauturan. Di ba sa Sinai, dito man si Moses nagpuasa sa sulod sa 40 ka adlaw, nagsaka sa sibabaw dito sa bukid sa Sinai. Kag dito to nakuha ni Moses ang 10 Commandments. Nga the first time nga nagdulhog siya, dala ang 10 Commandments, kaya abi sa mga upod niya, bisan kani si Aaron nga yautod, abi basi napatay na to si Moses, more than 1 month na, siling sa ibang bawo, gani, way kita kakita sa ginasiling ni Moses nga Diyos, di ba si patay na to, naman siya nagdulhog. Abi, sinodra ang medala, yung mga jewelry da, mga ritos da, mga kulintas da, nga bulawan, bi, tiponon, na, so gintipon nila, gintunaw nila, naghimo sila sang hurmahan, nga iya sang tinday nga baka nga hurmahan, ang hitsura, tinday nga baka, dito nila ginbutang sa hurmahan nga, iya ka tinday sang baka, ang hurma. So, ang ilang nga natipon nga bulawan, nga mga lahas, gintunaw, kag nahurma to nga, bulawan nga baka, kag dito nag-celebrate sila, naghimo-himo sila merry-making, no? Pareho gida sa dinagyang sa Iloilo mag-merry-making. Samtang ga merry-making sila nga ginadayaw nila to ang golden calf nga ila ginhimo nga patron. Amo gito ang pagdulog ni Moses nga tapos na siya puasa, dala niya ang tapi-tapi sang bato nga ginbutangan sang 10 Commandments, ginsulatan gid sa Dios, iya gid kamot. Siya mismo nagsulat ang Dios sang 10 Commandments sa moto. Na lost temper dito pala, na lost temper to si Moses. Kinadakpan niya gid nga daga-saot-saot sila nga ginaunor nila ang golden calf, ang tinday nga baka, ginlampos siya to. Dinampos ni Moses ang dala niya nga tablets of stone nga may 10 Commandments. Tungod sa iya, hindi iya ma-explain nga kalain sa buot niya nga ang mga tao, pila lang kation nga nakabiya siya, nagsimba na sa Diyos. So, ang Ginoo nagsugilanon sa mga katawan niya through Moses. Kag ilan na batyagan ang presensya sa Dios,
Bangod naglinog, naguyog ang duta. Mga kauturan, sang nagligad nga Lunes, hindi bala may natabo nga linog dito sa Sarangani Province. Ang inang Balot Island gali na dira na gali ang active nga volcano sa Balot Island. Kaya ang Balot Island siling pa nila damo mga balay nga nagkalaguba kag may mga missing pagani kay didto ang basko gid kaayo nga linog. Hindi bala ang ilang nga na siguro based sa ilang aparato nila guro no sa mga seismologist 7.8 no magnitude 7.8 no nabla pila lang ka seconds na-collapse ang SM City sa Jinsan. Na-collapse ang building nga amo tong may Jollibee sa idalom. Na-collapse ang pila ka mga balay. Kag dito sa bukid may ara nga nahulog kuno sa duta nga nagbuka ang duta mo. Nahulog ang bata, way na nakuha. Dalom-dalom nahulugan. Kay laban to gali na tuon sa fault line ang mga balay dito laban sa mga bukid. No nabla, kamo ning kalimbawa, mga kauturan, nga area. Kay bangod lapit man sa dagat. Siling diri, whose voice din shook the earth, but now he hath promised, saying, yet once more, I shake not the earth only, but also heaven. Hindi lang kay ang ini nga planeta may ara nga linog sa tudtod. Kag ang pila gani ka mga scientist, mga astronauts, ang planet Mars kapila na natabo dako ng dako nga linog. Ara dra pinakadako nga bulkan man. Oh. But silingon may linog man tugli nga natabo kay ti may mga sign kuno nga may natabo nga linog. According to their research, according to their testimony based sa ilang pag-explore. Kaya-explore sila. Pero makauturan ang mato diri sa balan nga kasulatan, siling makauturan sa ginhambal diri, but now he hath promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Hindi lang ang ini nga planeta ang may linog, kundi bisan pa ang kalangitan. Balanta man, no? Tatlo ka klase nga heaven: atmospheric, planetary heaven, and heaven of heavens. Nga amoy na ang ginhambal ni Paul nga gindala siya sa third heaven. Amoy na siya ang paradise. Basahon ko bala. Ginaginbasa ko ini dito sa church naton sa Ahoy Makauturan. Siling ni Paul, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth, such an one caught up to the third heaven. Gindala sa ikatlong langit. Abinyuway niya lang, hindi mo mabasa nga naghambal si Paul nga ako ni. Pero niya, kilala ko ang tao sa kay Kristo. Whether in the body or out of the body, I cannot tell. Such an one caught up to the third heaven. Damo nga mga scholars ni ang nag-research ang iya sini nga gin tumod ni Paul inangata wala sang iban siya man. Ari sa verse 3.
And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth. And Diyos lang nakibalo. Sa verse 4, how that he was caught up into paradise. Kung paano siya caught up dito gindala sa paradise. Una, third heaven. And then, ang kaduha nga na-mention, how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. Nabatian niya ang hindi mamitlang nga mga tinaga which it is not lawful for a man to utter, nga hindi pwede nga imitlang sang tao. So, gin-put up siya sa third heaven nga mo'y paradise. Diri sa 2 Corinthians 12 verses halin sa 2 pakadto ini sa 4. So, ang ginhambal rin makauturan sa verse 27, and this word yet once more signifieth the removing of those things which are shaken as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Ini nga pulong yet once more signifieth. Naga-signify ini sa mga butang nga pwede ma-remove. Silindro signifies the removing of those things that are shaken. Mga butang nga pwede matayog. Kwaon ini. As of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Agud nga ang butang, mga butanga, hindi matayog, magapabilin. Halangpon kayo makauturan, damo gambal nga basta concrete, forever na ni. Inablang ekspresyon, sala gina nga hambal mo, sala gina nga ekspresyon. Wala sang butang nga forever sa kalibutan. Ang delikado gani kung maglinog, ang concrete nga balay mo pang una nga mawasak. Maay pa gani ang made of bamboo, made of wood. Tanawan nyo itong natabo to sa Linog to, sa Sarangani province, dito sa may bukid sa Glan, Sarangani. May ara nga nagtikangkang nagid, nagkaya nagid, nga balay nga daw puro to kawayan. May ara man balay nga kaya nga puro kahoy. Nagkaya na pero buog hapon wala nawasak. Pero ang mga concrete nagkalawasak. No? So wala sang forever sa kalibutan. Sila sa Ginoo wala sang bato nga gintungtong sa ibabaw sang bato nga hindi pagarumpagon. Kag sili pa makauturan. This word yet once more signifies the removing of those things that are shaken as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Sa verse 28, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Magabaton kita sang ginharian nga hindi matayog. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Dapat may ara kita nga kalulo. Kag mag-aalagad kita sa Dios nga mangin acceptable gid dira sa iya nga may pagtahod with reverence and godly fear. Kag may Diyos nun nga kahadlok. Kabalo kamo, the fear of the Lord is a fountain of life to depart from the snares of death. The fear of the Lord, sa siling pa sa Proverbs, is the beginning of wisdom. So,
Wala sang safety sa sining nga lugar, sa sining nga kalibutan, sa sining nga planeta. There's no safe place in this planet. The only safe place is the presence of the Lord. Ano hambal dira sa Psalms 91? Ano hambal sa Psalms 91? Amuning nami sa ulohon. Ginsa ulohon si pila ka mga US Army bla nga nga amo ang gin-deploy dito sa Iraq during Gulf War mga kautoran. Damo nagsa ulos ni ang Psalms 91, 16 verses na, from 1 to 16. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Ano ning ginatawag secret place of the Most High? Ara dira iya presensya, a place where you talk to God, a place where you encounter the presence of the Lord. Bisan diin ka, ang Dios ara. Wala siya ga biya sa aton. Ngaman, because our God is omnipresent. He is our Jehovah Shammah. Magsinta ganing nga Jehovah Shammah, ara sa pirmi sa tanan nga tion. And He never change. Mga kauturan. Amo na gani nga wala sang forever niya kalibutan, tanan temporary. Ang aton kabuhi, temporary. Pero kung ara kita nagakonik sa Dios, ang Dios may ara saad. Amo ang walay katapusan nga kabuhi. Ina ginatawag nga everlasting life, mangko na sa mga galagad sa Dios. Mangko na no, biyan sa sini nga physical life, may nagahulat nga eternal life sa mga nag-aalagad sa Dios. Kay bangod may ara nga eternity nga kadtuan ng tao, whether you accept it or not, may eternity. Biyan sa aton nga kabuhi physical, may eternity. Karon ano nga eternity ang imong nga ginhandom? Eternity sa heaven of heavens or sa lake of fire? Hindi bala ang manggaranon, dito na siya nakarealisar, sang aton na to siya sa hadis, dito na nga, tapos na ang iyang existence sa iya physical nga kabuhi, dito na nga napatay na siya, dito na siya sa hadis nakamuklat, nga tama kayo kainit. Nakita niya si Lazarus, ngara sa sabak ni Abraham, nag-request siya sa kay Abraham, Father Abraham, palihog si Lazarus, pakadwa diri, kay bisan isa na lang katulo ka tubig ang ipatulo sa akong bibig, kay tama ka init dito. Pero siling ni Abraham, di na pwede. Ang ari diri di pwede makakadto dira, kang ang dira di pwede makakadto diri tungod sa gap nga among bottomless pit makauturan. Nangabay sa tani kung pwede nga may ara tani nga makasugid siya nga 5 ka mga utod. Agud maka-prepare sila kay agud nga ang iya nga nadangatan, hindi man nila makadtuan kay bangod ang hunahuna iya nga basi maimpierno man ang 5 niya kautod. Sila tani, Father Abraham, kung pwede may ara nga halin sa mga patay, makasugid dito sa akon nga mga utod. Siling ni Father Abraham, siling ni Abraham, may ato na sila dito nga mga manugwali. May Moses man to sila dito. Kung hindi sila magtuo, ang imo dira nga nadangatan, amo man ang ilang nga pagkakadtuan. But silingon, after death, fixed na ang imo nga destination. Subong pwede pa naton ina ma-correct, pwede naton maayos, nga instead tani, nga impierno ang kadtuan ta, naka-prepare kita, bangod ari pa kita sa aton nga physical life, makauturan, we have
great privilege, we have great chance, we have time to make ourselves ready before ka magatubang sa Ginoo. Amo na gani ining dispensation of grace, gintawag ini nga dispensation of grace bangod ang dealing sa Dios sa tao pagi siya kaluoy. Ginakaluoyan niya ang mga mahingulsulon. God gave us grace to the humble, but He resisteth the proud. Ginasumpong sa Diyos ang bugalon. Ginasumpong niya ang mga bugalon, ginasumpong niya. Pero iya nga pakamaayo ang mga mapainubuson. Wala duog ang bugalon sa tubangan sa Diyos. Wala duog ang bugalon nga hindi kabalo may ginulsol sa ginharian sa Diyos, mga kauturan. Praise the Lord. Kagambadri, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Sa last nga verse, for our God is a consuming fire. Kaya nga itong Diyos, a consuming fire. Praise the Lord. So, open kita sa tubangan sa Ginoo. Sa ano mo katago sa imo kapaltahan sa Diyos, kita gyapon sa Diyos. Kung nga ang hambal padra sa Proverbs, he that covereth sin shall not prosper. But silindra, whoso confesseth and forsaketh shall have mercy. No, ang atong nag-confess, nagtuad, kag naghinulsol, nagbiya sa mga habit nga sala, makaangkon sing kaluoy, shall have mercy. Bangod, ang piling sa Diyos, by His mercy, may ara kita nga assurance sa Ginoo. Now, paano kita makaangkon sa kaluoy sa atong Ginoo kung hindi kita magpaubos? So, kinahanglan tang pagpaubos. Siling gani ni John the Baptist sa pag-introduce niya sa aton nga Ginoo sa iyang mga gintutunan, siling ni John the Baptist, He is the Lamb of God which taketh away the sins of the world. He must increase, but I must decrease. Siling ni John the Baptist. Dapat siya igatibong at siling niya, kag ako pagapaubuson. Siling niya, pagapakataason ang Diyos, pero pagapaubuson ako. Hallelujah. He must increase, but I must decrease. So, mo ni makauturan, ang aton nga response sa Diyos, balaan na sa Diyos. Your response, my response, our response about hearing the gospel of Jesus Christ. Our response about His divine invitation, about His words, nga aton nga na ambit sa sininghapon. What is your response? What is your response? Praise the Lord. Ano imo response? Ano imo decision? Ang matod, ang kaluwasan kondisyonal, hindi kita maluwas sa aton nga luyag, kundi suno sa aton Ginoo kung ginasunod ta ang iya nga pulong. Ang kaluwasan kondisyonal, hindi patsamba-tsamba. Hindi patsamba-tsamba. Masling ka ba, nakatsamba ba? Why niya? Hindi niya tsamba-tsamba. Ining mga wala maminato doon sa pagpangalagad. Malayo na iya sa tsamba. Kay hindi man patsamba-tsamba. Ang kaluwasan kondisyonal sa adlaw, sang nag-abot ang anaw, kay siling ni Jesus Christ, ang adlaw siya nga pagpahayag like the days of Noah and like the days of Lot. Sa adlaw ni Noah, nagwali siya for 120 years nga wali niya. Pag-abot sa anaw, pila lang sila ang ara sa sulod sa arka. 8 lang sila tanan.
Sinuwa, iya asawa, tatlo iya kabataan, kag mga umagad. Ang tao iya, hindi magpati mo. Nagpati sila, pero uli na. Siling nila, Noah, abri ang kwertahan sa arka, kay masulod kami, kay naglutaw na ang arka sa tubig. Naglapaw ng tubig sa bilog ng kalibutan. May buhi pa nga nabilin. Guro, ibang damo na ito napatay. Pero sila ni Noah, tilawin nyo nang, himuan nyo ang inyong mahimo. Tilawin ninyo nga mabrihan ang pertahan, kay hindi ako ang nagsira. Ang Diyos amo ang nagsira. So, dila na sila hunahuna nga tuod gali ang wali ni Noah sang nag-abot na ang judgment nga mo ang anaw. But it was too late. Now, karon anong sigurado gid nga desisyon nga mo naton? Now is the accepted time, siling pa ni Paul. Now is a day of preparation. When you hear His voice, harden not your heart, for today is a day of salvation. Tomorrow, it's too late. Wait, kabalo. Basi may linog na matabo, gulpibla karon magnitude 9.8 na. Ano na abla? 7.8. Pila lang ka segundo, nagkalaguba ang balay. Kala tumba mga motor, gani, pila lang ka seconds. No? Hindi ma-predict ang linog. Amo nang hambal sa mga seismologists. Hindi ma-predict ang linog. Amo na ang siling sang Ginoo, ang adlaw siya nga pagpayag kaangay sang makawat. Wala sang tao nga nakahibalo. May ara man lakawatan nga mapabalo siya daan nga ang balon niya ang tagya sang balay nga preparar ka karon sa alas 12 sa gabi mga awat kuda, no? Bisan gani na dakpan lagi gani akto, hindi pa na mag-ako, no? Kaya wala sang kawatan nga nagapabalo. Amo na ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kaangay isang makawat. Kabay panghanda kita, mga kabataan. It is better to prepare, no? It is better to remain sa aton nga handom si Ginoo. Abi ninyo, mga lagad man ang tao, hindi matubang gyapon sa Dios. You cannot escape the judgment because it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. We must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, whether it be good or whether it be evil. Wala sang tao nga hindi magadala husay sa tubangan si Ginoo, but it is our privilege, great privilege, to prepare. Kay si Prophet Amos, amo na ang iyawali pirmi, ginakot naton ina ang ginhambal ni Amos, prepare to meet thy God. Di ngayon ang basa, ang ginhambal ni Amos. Praise the Lord. Amos chapter 4 verse 12. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God. Not only for Israel ini nga message si Ginoo, but for the church, for all His people. We are the people of God. We are all also we belong to the seed of Abraham. Kaya ang ginhambal diri sa Galatians sa chapter 3, halin sa verse 27, amo na lang ni last gid nga verse nga ako pagabasahon. Anambal ri, pakadto sa 29.
For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Kaya ang kapidaan sa inyo nga ginbautismuhan kay Kristo, nagsuklob kay Kristo. Hindi niya silingan na bilong kung ano nga reliyon. Wala. Kaya yung baptism in Jesus' name is for the remission of sin. According to Apostle Peter in the book of Acts chapter 2 verse 38. There is a verse 28 sa Galatians 3. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. Sa verse 29, and if ye be Christ, kung ikaw ara na kay Kristo, then are ye Abraham's seed. Kaliwat ka man ni Abraham, and heirs according to the promise. Manunubli, suno sa promisa. So make your calling and election sure. Paturon tagid. For our God is a consuming fire. Aton Diyos, kalayo nga nagaot-ot. So ipaot-ot lang sa kalayo ang ginatawag mga higko sa aton nga kalag nga kuhaon ini si Ginoo. Amo na hambal dira sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Ang hambal dira ni Apostol Paul makauturan subong nga kita naga-angkons ni nga promisa sila niya, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So, dapat patinluan tani sa kalayo pagi sa balaan nga Espiritu sa aton Ginoo, sa balaan nga presensya. Praise the Lord. Kasiling pa sa kanta, let the fire burning deep within our heart. Deep within our hearts. And let the flames stir our souls today. Amo ning kanta nga revive us. Praise the Lord. Revive us, O Lord. Ipasunog ta sa presensya sa Dios ang mga higko sa aton hunahuna kay siling padra. Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh. Ano nang filthiness of the flesh? Mga bad habit naton. Amo na gani bisan sa mga bisyo wala kita ga-partake because our body is the temple of the living God according to Apostle Paul sa 1 Corinthians 6:19, chapter 3 verses 16 to 17. Know ye not that your body is the temple of God, the temple of the Holy Spirit? Dira sa 1 Corinthians 3 verse 30, chapter 3, makauturan sa 1 Corinthians sa verse nga siling dira makauturan, ang imo nga lawas kung ara ka na sa Ginoo, templo na sa Dios, nahimo templo sa Dios. Sa verse 16 and 17, 1 Corinthians 3 verses 16 and 17. Line man to sa 6 verse 19. 1 Corinthians 3, 16 and 17. 1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Sa chapter 6 verse 19, your body is the temple of God. Drio, your body, ye are the temple of God. Okay. Sa verse 17, if any man defile the temple of God. Okay? Ara ka na sa Ginoo, nagalagad na. Kung imo dagtaan ang ina nga templo, nga mo nang imo lawas, imo nga ang imo nga pagkatao, imo hikuikuan, silindre, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Laglago na siya sa Dios, for the temple of God is holy. Amo na kinahanglanon gid may pagpakabalaan. Which temple are ye? Kag ina nga templo,
Kita ni. Ikaw na. So, amo ni ang balrigina, sa verse 28, sa ato nabasa sa Hebrews chapter 12, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably. Mag-alagad kita sa Diyos nga inang according sa iya nga kabubuton gid nga mangin acceptable kita with reverence nga may pagtahod and godly fear kag may Diyos nun nga kahadlok. For our God is a consuming fire. Daliyaw ng Diyos mga kauturan. Praise the Lord. Kung ikaw mag-alagad sa Diyos, since nga ikaw na born again na tao sa ikaduhang Adan, kaya ang naunang Adan may kamatayon, nabilong ka sa first Adam, kag wala ka nabilong sa second Adam unless nga ikaw mabaptize in the name of the Lord Jesus Christ, because the second Adam is referring to our Lord Jesus Christ according to 1 Corinthians 15 verse 47. The second Adam came from heaven and was made a quickening spirit. The first Adam came from the dust. Yung tawag nga earthy. May kamatayon. But the second Adam was made a quickening spirit. He has the words of eternal life. Amo nang hambal ni Apostol Paul makauturan. Gin-explain niya sa 1 Corinthians 15:42 hasta na sa 47. Kag imo marikol ang hambal ni Jesus Christ sa kay Nicodemus, ang tao nga di mataw liwat, sa tubig kag sa espiritu hindi siya makasulod sa general sa langit. To be born of water, it means spirit birth. To be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. To be buried in water by immersion in the name of the Lord Jesus Christ. Laragway sa inga burial. And to be born of the Spirit, meaning spirit birth. Nga mabaton mo ang balaan nga espiritu, laragway sa pagkabanhaw sa aton Ginoo. Ang proper application sa gospel, gamoy ni ang the death, burial, and resurrection of Jesus Christ is repentance, water baptism in the name of the Lord Jesus Christ, by immersion na, in Jesus' name. Dala mo identity sa aton Ginoo, kaya ang na-baptize sa ngalan sa Ginoo, nagsuklob kay Kristo. Galatians 3:27, kinasa ito nabasa. And then you belong to the second Adam, which is Jesus Christ. Sa dira nga nabaton mong balaan nga espiritu, nangkon mo ang laragway sang pagabanaw sa aton nga Ginoo, that you are going to live a newness of life. Magakabuhi na sa ginatawag nga newness of life. Amo ni mga kauturan, ang born again, hindi na niya reliyon, kundi kabuhi isang tao nga natao dira sa Ginoo, hindi nga nabilong kung ano nga mga denomination nga magpamember kada. Wala. Kita sang may mabasa sa Bible nga for membership ang baptism, kundi in obedience sa plan of salvation for the remission of sin, according to Apostle Peter in the book of Acts chapter 2 verse 38. Klaro kay dira, for the remission of sin. Gani, salamat sa Ginoo sa sining hapon. Mga kauturan, dalayaw na Dios, as we all stand